una sa lahat. Dambuhalang sawa, sumulpot sa kotse. Pahirapan ng pagkuha sa ahas dahil nang kukunin na ng mga rescuer, bigla naman itong pumasok sa makina. Ang buong detalye, abangan! Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Isa pang pasabog ni Zaldico. Pangulong Bongbong Marcos tumanggap umano ng mali-maletang kickback na pera. Pero Malacanang agad pumalag. Ilang mambabatas duda sa mga alegasyon ni Zaldico. Pati Simbahang Katolika nagbabala na maging mapanuri. Malalaking rally ng Iglesia ni Cristo at mga retiradong general kasado na. Kapatid star Andrea Brillantes, hotness overload bilang calendar girl. Inakusahan ni dating Congressman Zaldico na tumanggap umano ng mali-maletang kickback na pera si Pangulong Bongbong Marcos. Pati ang pinsan niya, si dating House Speaker Martin Romualdez, agad naman niyang pinabulaanan ng palasyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos. Sa part 2 ng video ni dating Congressman Zaldico, iginit niyang wala siyang nakuhang pera mula sa 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. I-deliver daw ang pera kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa tulong ng kanyang mga security aid. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Ang resibo ni Ko, ang mga larawang ito ng hilerang maleta. Kada litrato nakalagay ang salitang cash out at may detalye pa ng petsa at kung ilang luggage. Sinabi rin ni Ko na totoong nag-deliver umano ng pera ang testigong si Orly Guteza sa Forbes Park at Malacanang. Isiniwalat din niya kung magkano ang napunta umano sa Pangulo. Nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Nanawagan si Ko sa Senado na imbestigahan ang kanyang mga isiniwalat. May hamon din siya kay Ombudsman Boying Remulla. Kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Pinabulaanan naman ng Malacanang ang mga bagong aligasyon ni Ko. Hearsay o sabi-sabi lang daw yan ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez. Pinuna ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga petsa sa larawan ng mga i-deliver umanong maleta, partikular ang mga buwan sa taong 2024. Paano ma-deliver di umano ng kanyang mga tao ang mga maleta noong January, May, June, August at October 2024 kung di pa man nagsisimula ang BICAM Conference para sa Budget 2025? Saan niya kinuha ang pera? Nanindigan naman si dating House Speaker Martin Romualdez na malinis ang kanyang konsensya pero ayaw daw niyang magkomento sa mga paratang ni Ko dahil hindi niya raw ito sinabi sa korte. Tiwala naman si Romualdez na susuriin ng ICI, DOJ at Ombudsman ang mga pahayag ni Ko. Handa raw siyang makipagtulungan sa legal na proseso. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Duda ang ilan sa timing ng mga revelasyon ni Zaldico. Nataon kasi ito sa mga kilos protesta at sa umuugong na destabilisasyon. Babala naman ng Simbahang Katolika maging mapanuri. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Maiinit ang mga pasabog ni dating Congressman Zaldico, pero may ilang hindi kumbensido.
Giit ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, kung totoo ang mga sinabi ni Ko, dapat siyang umuwi sa bansa, magsampa ng reklamo, panumpaan ng kanyang salaysay at maglatag ng matibay na ebidensya. Hindi raw sapat na idaan ang mga ito sa social media. Ang mga ganitong akusasyon dapat daw iharap sa mga ahensyang may kapangyarihang magsiyasat. Babala naman ang CBCP sa publiko maging maingat sa anumang pagsasamantala sa isyong ito. Baka raw magpasiklab ito ng emosyon ng taong bayan at magamit sa politika. Tingin naman ng Office of the Ombudsman, umiiwas lang si Ko sa tamang proseso ng investigasyon. Umuwi raw dapat ang dating kongresista at ibaberipika ang kanyang mga pahayag at sumailalim sa tamang proseso at hindi lang basta gumawa ng ingay. Matagal na raw bukas ang pinto ng ombudsman para kay Ko at kung takot daw ang dahilan ng kanyang pag-iwas, handa naman ang ombudsman na bigyan siya ng proteksyon. Naniniwala naman si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson na walang bigat ang mga isiniwalat ni Ko. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya at sabihin niya yung statement niya, then yun ang may probative value. Giit naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, hindi pa rin dapat baliwalain ang mga sinabi ni Ko. Pero duda ang kongresista sa timing ng mga pahayag ni Ko na inilabas ilang araw bago ang rally sa linggo ng Iglesia ni Cristo at ng mga retiradong militar. Delikado dito kung they would be able to convince enough forces, enough elements of the military or the AFP to join those calls, either for the resignation or the ouster of the president. Ayon pa kay De Lima, posible raw may agenda kung bakit anya tingi-tingi ang mga revelasyon ni Ko. Kasi kung talagang sigurado ka sa katotohanan, sigurado ka sa mga sinasabi mo, wala ka na dapat hesitation to be saying all this. Hindi yung patingi-tingi. Una nang sinabi ng Department of Justice na magagamit lang ang mga pahayag ni Ko kung isusumiti ito bilang ebidensya sa mga reklamo laban sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nagsimula ng magsidatingan sa Luneta Park ang mga lalahok sa 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP Laban sasali na rin daw sa rally na magsisimula bukas. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, bakit ulit lalahok ang PDP Laban sa INC rally? Nikki, ayon sa PDP Laban, ang mga miyembro nila na bahagi ng INC ay makikisa rin sa rally dito sa Quirino Grandstand. Paraan daw nila ito para tuligsain ang malawakang katiwalian sa gobyerno. Gusto raw punahin ng PDP Laban ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Tingin nila, pinoprotektahan nito ang mga totoo umanong mastermind ng katiwalian, pati ang iba pang matataas na opisyal ng gobyerno gaya ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pinuna rin ng partido ang hindi pagsasapubliko sa mga pagdinig ng komisyon dahil daw dito sasali sila sa kilos protesta bukas. Nakahanda na ang entablado para sa rally dito sa Quirino Grandstand. Alas 4 ng hapon bukas, inaasahang magsisimula ang programa ng religious group. Pero kaninang umaga, may mga dumarating ng miyembro ng INC, gaya ng pamilya Pulusan mula Baisa sa Quezon City. Bukal daw sa loob at kusa silang dadalo sa religious rally. Not because we're INC, of course that's part of it, but as a Filipino ourselves po, of course we want to expose the deeds, the evil deeds po of the corrupt politicians na namumuno ngayon sa bansa. Ayon sa pamunuan ng INC, bukas ang rally kahit sa mga hindi nila miyembro. Kagabi pa lang, nakahanda na ang malaking entablado kung saan gaganapin ang programa. May mga LED wall na rin sa palibot ng open grounds, medical stations, mga lost and found booth at portalets. Nag-ikot na rin kanina ang ilang tauhan ng PNP. Higit 16,000 na mga pulis ang ipakakalat para masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng religious event. Naka-standby
rin ang AFP sakaling kailanganin ng PNP ang tulong nila sa oras ng emerhensya. Inaasahan naman ng NCRPO na sasabayan ng mga kilos protesta mula sa ibang mga grupo ang INC Peace Rally, lalo na dyan sa may Menjola at US Embassy. Simula mamayang alas 12 ng madaling araw, isasara na sa trapiko ang mga kalsada sa palibot ng Luneta. Kasama rin sa listahan ang Chino Roces Bridge sa Mendiola, Liwasang Bonifacio at Ayala Bridge. Pinapayuhan ang mga motoristang iwasan ang mga nasabing kalsada at dumaan sa alternatibong ruta para iwas abala. Sinuspindi na ni Manila Mayor Isko Moreno ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan dito sa lungsod. Simula na yan sa Lunes, November 17 hanggang Martes, November 18. Ipatutupad ang Alternative Delivery Mode o ADM sa mga nabanggit na araw. Nikki, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Susunod, lalaki sa Maynila sinaksak ng lasing niyang kumpare dahil sa selos. Administrasyong Marcos kumpiyansang hindi mauuwi sa kudeta ang mga rally kontra korupsyon. At malaking sawa, pahirapan makuha sa loob ng sasakyan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sugatan ng isang lalaki matapos sugurin at saksakin ng kanyang kumpare sa Maynila. Ang ugat umano ng krimen, selos. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Papo. Naglalakad ang lalaking yan na may bitbit na itak sa barangay 230 sa Tondo, Maynila, mag-aalas 10 kagabi. Patuloy sa paglalakad ang lalaki na pasuray-suray sa daan. Hindi nakuha sa CCTV pero may sinugod pala ang lalaki sa isang tindahan sa harap ng barangay hall. Ayon sa barangay, inihagis ng sospek ang itak sa lalaking nakaupo sa tindahan. Nagkataon lang po na baligtad po doon yung talim, kaya tumama lang po sa may gilid ng kaliwang mata niya. Tapos yun nga po, nagkaroon pa parang onting itim sa bukol. Pinapupulot pa raw ng sospek sa biktima ang itak pero tumanggi ito. Doon na kinuha ng sospek ang itak sakay inundayan ng saksak ang biktima. Kinuha daw po nung biktima yung bangko ay yung ginagawa niyang panalag. Tapos inaano daw po siya nung panaksak. Yun. Tapos hanggang na usog po siya rito sa may tindahan. Yun. Tapos mayroon siya nakitang bote. Yun daw po yung binabasag niya para ginagawa niyang pang-depensa niya para hindi makalapit sa kanya yung suspect. Agad namang rumisponde ang mga barangay tanod sa lugar. Nagkasugat naman ang biktima sa braso matapos madaplisan ng itak. Ayon sa kagawad, binubugbog umano ng suspect ang asawa niya tuwing malalasing. Pinagseselosan din daw ng suspect ang biktima na kumpare nila. Kasi po nung hapon, nagpunta po dito sa barangay yung asawa niya. Ayaw niyang umuwi sa bahay dahil nga alam niya na pag uwi niya, bubugbugin siya ulit. Pinagseselosan niya. Kasi yun ang nabanggit ng asawa niya na hinahanap niya na lagi daw si Tigas dahil parang nagseselos siya. Tinutugis na ng mga otoridad ang suspect na posibleng maharap sa reklamang frustrated murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Bukod sa Iglesia ni Cristo, magrarally din bukas ang ilang retiradong general. Pero paglilinaw nila, hindi nila ipapanawagang pabagsakin ang administrasyon. Live mula sa EDSA Shrine sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang mga paghahanda dyan para sa rally bukas? Yes sir, bukas nga ay magdadaos din ng anti-corruption protest or rally dito sa may EDSA Shrine at sa People Power Monument. Ito nga ang grupo ng mga retiradong general. All set naman na yung mga tent at medical station dito at bantay sarado na rin ang seguridad.
Bago ang kilos protesta sa People Power Monument sa Quezon City bukas, ilang kalahok na ang inikot ng lugar. Naninigurado raw sila na maayos at ligtas ang protest venue. Ang magpoprotestang si Eya umaasang magbabago o di kaya'y mahihiya pa ang mga korap na opisyal ng bansa. Baka raw pag narinig ng mga ito ang sigaw ng taong bayan bukas, magkusa silang bumaba sa pwesto. Ito na po ang pinakahuli na nating hakbang para tumino ang lahat ng mga namumuno sa ating bansa. Pero di gaya ni Eya, si Nanay Jean, suko na raw sa lahat ng politiko. Nakikiusap po ako sa inyo, please, bumaba na po kayo. Kasi habang nakaupo pa kayo, wala po mangyayari sa Pilipinas. Tatagal ang rally sa EDSA People Power Monument mula November 16 hanggang 18. Mangunguna riyan ang grupong United People's Initiative na isang koalisyon ng mga retiradong general. Ang panawagan daw nila sa rally, papanagutin ang mga kurakot at hindi pabagsakin ng gobyerno. Kumpiyansa naman ang Administrasyong Marcos na hindi mauuwi sa destabilisasyon ang kilos protesta. There will be all these agitations. We have to learn to live with it. And we have to learn to ignore it. You know, there's no worry from our side, no? Politika ito, walang epekto sa armed forces tsaka sa police, no? Pati ang AFP sinigurong walang aktibong sundalo ang makikisali sa rally. Pero may paalala pa rin sila sa mga magrarally bukas. Make sure na hindi po sila masingitan. Dahil may mga nagre-report po sa atin, pati na rin sa Philippine National Police na baka maaring masingitan sila. At may may mga infiltrators at baka may magpasabog ng granada. Nakakatakot po yun. Huwag na po kayong umasa na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional activities. We will stick to the rule of law. Yes sir, nakakuha nga tayo ng impormasyon na as early as 3 a.m. bukas ay tutulak na rito yung ilan sa makikibahagi nga doon sa anti-corruption protest. Yung ilan nga ay galing pa sa Central Luzon, gaya na lamang sa Pampanga, Bataan, Aurora at as far as Northern Luzon sa Pangasinan. Meron din naman na magmumula sa South gaya sa Cavite at Batangas. Yes sir. Nagulat live mula sa Quezon City. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Angat na angat ang Original Pinoy Music o OPM. At para masuportahan pa ito, nakipag-partner ang prestihiyosong Awit Awards sa pinakamalaking OPM countdown show na Vibe. Narito ang report. Basta Original Pinoy Music, legit na #relate, #danas at #dama, anuman ang tema o genre. Sa dinami-dami ng OPM hits, you can tune in. Ano man ang life situation mo, may musikang para sa'yo. Pero bago mamayagpag ang OPM, may panahon na mas tinatangkilik ng mga Pilipino ang mga kantang hindi atin. From the very beginning of yung nakita ko sa industriya, ang musika ng Pilipinas, puro foreign, parang Filipino music. Siguro, pwede mo ding sabihin original Filipino music at that time. Mula sa mga maririnig mo sa radyo hanggang sa mga inaawit na himig sa commercial records, foreign songs ang naghahari-harian sa lokal na industriya ng musika. Pero unti-unting dumadami rin yung nagpo-produce ng original Philippine music. Pero I'd say in less than 10 years, yung parang bumilis yung development ng Philippine music. Pero ngayon, if you have Spotify, Philippine Top 50, naku, matutuwa ka, 75-80% OPM. Habang patuloy na umuunlad ang local music scene, nagsisilbi din itong pagkakataon para sa mga non-profit organization gaya ng Philippine Association of the Record Industry na isabuhay ang advokasya nilang paunlarin ng OPM sa pamamagitan ng prestihiyosong Awit Awards. The core mission of Awit Awards is to honor yung mga tao behind the making of OPM, to promote OPM, to make sure that the people doing OPM are encouraged to do more OPM, and also of course to bring OPM to the global stage. Mas exciting at mas legit ang panibagong edisyon ng Awit Awards dahil sa kanilang partnership with Vibe.
We heard about Vibe kasi nga tumatawag ang Vibe, naghahanap ng mga guests. Since Vibe is supporting OPM, why don't we ask if they want to partner with us? Suportahan natin ang mga awiting Pilipino. Abangan ang 38th Awit Awards powered by Vibe. Mga kapatid, nagkaroon po ng technical issue sa online voting para sa People's Choice category ng 38th Awit Awards powered by Vibe. Isinara na sana ang botohan kaninang 11:59 a.m. pero bigla po kasing dumagsa ang online votes. Dito nagkaroon ng problemang teknikal at hindi na isara ang botohan sa takdang oras. Para masolusyonan nito, in-extend ang botohan hanggang ngayong araw hanggang alas 6 ng gabi. Ang mga pumasok po na boto hanggang kanina bago magtanghali ang magiging basehan ng mananalo sa People's Voice category. Ang proceeds naman po mula sa extended voting hours ay mapupunta sa mga biktima ng nagdaang bagyo. Abangan ang Awit Awards powered by Vibe bukas 6:45 p.m. dito sa TV5. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Isang dambuhalang sawa ang nakuha sa makina ng kotse sa parking ng isang mall sa Ormoc City. Nagtulong-tulong ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection sa pagkuha sa 12 kilos na sawa. Una raw itong nakita malapit sa isang halaman. Pero nang lapitan ng mga bumbero, bigla itong sumuot sa makina ng sasakyan. Nang makuha ang sawa, isinilid ito sa sako. Maayos naman ang lagay nito at nakatakdang pakawalan sa ligtas na lugar. Umanaw na po sa edad na 77 ang veteranang aktres na si Rosa Rosal. Kinumpirma yan ng Philippine Red Cross kung saan nagsilbing governor ang aktres. Ayon sa Red Cross, tapat na naglingkod sa kanila si Rosal sa loob ng 7 dekada. Hindi rin matatawaran ang husay ni Rosal bilang aktres. Kabilang sa mga pinagbidahan niya ay ang musical film na Himala ng Birhen noong 1947 at mga pelikula noong 1950s na anak ni na Dalita, Badyaw at Biyaya ng Lupa. Fierce and fiery all the way si kapatid star Andrea Brillantes bilang newest calendar girl ng isang liquor brand. Hotness overload at nag-uumapaw sa ganda si Blythe sa kanyang sexy photo shoot. Chika ni Andrea sa News 5, todo effort siya para ma-achieve ang goal niya as calendar girl. Asahan daw ang mas marami pang pasabog very soon ni Andrea bilang kapatid star. Like, mas brave lang ako ngayon to explore and I'm just more confident and more in control of my career. And it feels good. Nag-present sila ng performance, production and everything and sabi ko, feeling ko ito yung bagay. Lalo na sa kung nasan ako ngayon. Like being a woman talaga. At yan po mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.